no? Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. At muli, Merry Christmas po sa inyong lahat. Pakibati yung ating katabi ng Merry Christmas. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, taon-taon, nagdiriwang tayo ng Kapaskuhan. Pero ang problema, sapagkat taon-taon nagdiriwang tayo ng Kapaskuhan, ando doon ang posibilidad na ito ay maging isang tradisyon na lamang, na para bagang tayo ay sanay na ng nagdiriwang ng Kapaskuhan. Pero maganda sa gabing ito, ating balikan kung gaano kahalaga ang gabing ito sa kasaysayan natin bilang mga tao. Sapagkat sa gabing ito ay nangyari ang isang bagay na ating hindi inaasahan, kung saan ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao na buhay at nanahan kapiling natin. Kaya nga po sa ating ebanghelyo sa ngayon, ano ang sabi ng anghel ng Panginoon? Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Yun po ang paalaala sa atin. Ang gabing ito ay mabuting balita. At itong mabuting balitang ito ay magdudulot ng kagalakan, hindi lamang sa iilan, kung hindi ang sabi ng anghel sa lahat ng tao. Kasi mga kapatid, ang Kapaskuhan ay hindi lamang sa mga taong merong maihahanda. Ang Kapaskuhan ay hindi lamang sa mga taong buo at kasama yung kanilang pamilya. Ang Kapaskuhan ay hindi lamang kapag ating napalamutian yung ating mga tahanan at ating naririnig ang marasayang awitin. Kung hindi ang Kapaskuhan ay mabuting balita na magdudulot ng galak sa lahat ng tao, sa lahat sa atin, sapagkat isinilang sa gabing ito ang manunubos hindi ng iilan, kung hindi ang manunubos natin, ang manunubos ng lahat ng tao. Pero maganda pong ating tignan sa ating harapan ang senaryo ng Belen. Kasi yaan po mismo ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay si Jesus ang Emmanuel, ang Diyos na nahan at kapiling natin. Tatlong bagay po yung ating kailangan maunawaan sa kagandahan po ng gabing ito, sa tunay na diwa ng Pasko, kung paano ba dumating ang Panginoon sa atin at nanahan sa piling natin. Yung tatlong K. Una, dumating ang Panginoon sa kababaan. Dumating ang Panginoon sa kababaan. He comes in simplicity. Maganda po itong ating ebanghelyo ngayong gabing ito. Bakit? Kasi ang sabi dito, ang lahat ay inutusan na magpatala. At nagpunta doon sa Bethlehem si Jose kasama si Maria, sapagkat si Jose ay mula sa angkan, sa lahi ni Haring David. Simula pa lamang pinapakita sa atin na mismong ang magulang ni Jesus, si Maria at saka si Jose, ay sumusunod anuman ang sinasabi sa kanila. Wala yung sense of entitlement. Pero si Jose at saka si Maria, katulad ng mga ordinaryong Hudyo, ay nagpunta ng Bethlehem para magpatala. Kasi yun ay tanda ng kanilang pagsunod sa sinasabi ng kanilang gobernador nung kapanahunang yun. Pero ano ang sinasabi po sa ating ebanghelyo sa ngayon? Na ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa mga pastol at nagbigay ng palatandaan ang anghel. At ano ang sabi diyan ng anghel? Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Napakarami pong magagandang simbolo ang sinabi ng anghel. Sanggol,
balot ng lampin, nakahiga sa sabsaban. Anak ng Diyos, pero sanggol. Manunubos ng sanlibutan, pero balot ng lampin. Siya ang hari ng sanlibutan, pero nakahiga sa isang sabsaban. Walang simbolo ng karangyaan. Bakit? Kasi ang Panginoon dumarating sa ating buhay sa kapayakan, in simplicity. Meron pong magandang sinabi sa Saint Padre Pio. Ang sabi niya, ang Panginoon ay nagkatawang tao sa anyo ng isang bata para siya'y ating madaling lapitan at hindi tayo magdalawang isip na sa Kanya ay lumapit at sa Kanya ay humingi ng ating mga pangangailangan. Kasi po yung bata, alam natin, talagang very attractive. Kapag tayo ay merong nakikitang bata, tayo ay naaakit na lumapit dyan. Bakit? Kasi yung bata, wala yang yabang. Yung bata, wala yang palamuti. Yung bata, wala pa yang maipagmamalaki. Pero yan po yung piniling pakakataon ng Panginoon at paraan para ibigay sa atin ang manunubos sa anyo ng bata bilang simbolo ng kapayakan. Para araw-araw, hindi lamang sa Kapaskuhan, hindi tayo matatakot, hindi tayo magdadalawang isip na sa Panginoon ay laging lumapit, lalo tigil sa lahat sa ating mga pangangailangan sa buhay. Pero mga kapatid, huwag nating kalilimutan, hindi lamang sa anyo ng bata ibinigay sa atin ang manunubos. Kung hindi kapag tayo po ay nagdiriwang ng Eucharistia, sa simpleng anyo ng tinapay, ibinibigay sa atin ni Jesus mismo ang kanyang sarili. Kaya nga itong dalawang simbolong ito, sanggol at Eucharistia, tinapay, simbolo ng kapayakan. At yung kapayakang yun ay paanyaya sa atin na ang Panginoon araw-araw, huwag tayong mangingimi na lapitan. Unang paalaala sa atin, kapayakan. Sapagkat ang Panginoon dumarating sa atin hindi sa karangyaan. Ang Panginoon ay dumating sa atin sa anyo ng isang bata, balot ng lampin, nakahiga sa isang sabsaban, simbolo ng kapayakan. Pero pangalawa, mga kapatid, magandang ating tingnan, si Jesus ay binigay sa atin ng Panginoon bilang simbolo ng kaliwanagan. Maganda po yung ating unang pagbasa. Ito'y mula kay Propeta Isaías. Ano ang sinasabi doon? Ang bayan nating nang nasa dilim ay nakatagpo ng liwanag. Kaya po kapag panahon ng Kapaskuhan, punong-puno ng liwanag yung ating paligid. Kapag tayo ay titingin sa Belen, andiyan ang liwanag ng tala. Pero mga kapatid, balot man ng liwanag yung ating paligid, huwag nating kalilimutan kung sino ba talaga ang liwanag ng sanlibutan. Walang iba kung hindi ang batang si Jesus. Kaya po ito yung pangalawang paalaala sa atin. Tignan natin yung ating buhay, sapagkat sa loob ng 9 na araw ng simbang gabi, pinapaalaala sa atin, anumang kadiliman meron tayo, andiyan si Jesus dumarating sa atin, hindi lamang sa kapayakan, kung hindi sa kaliwanagan, para bigyan ng liwanag yung ating buhay, para tayo din mismo ay maging tunay na alay sa Panginoon. Kaya po sa araw na ito, sinisilang sa atin ang manunubos, ang liwanag ng sanlibutan. Tignan natin yung ating mga kanya-kanyang buhay. Tayo ba talaga ay nabubuhay sa liwanag? Kasi kapag tayo ay nabubuhay sa liwanag, tayo ay nabubuhay kay Kristo. At kung tayo ay nabubuhay kay Kristo, dapat araw-araw ginagawa natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung pangalawang K, kaliwanagan. Pero pangatlo po at panghuling K na ating kailangan tandaan, sa araw na ito, ibinibigay ng Panginoon sa atin ang kapayapaan, peace. Sapagkat ang sinisilang ay hindi lamang si Jesus na manunubos,
kung hindi siya ang prinsipe ng kapayapaan. Yan po yung pangatlong paalaala sa atin. Ang panahon po ng Kapaskuhan ay panahon para tayo ay mamuhay ng may kapayapaan. Kasi baka sa loob ng buong taon, ang dami-daming away, ang dami-daming hidwaan, ang dami-daming hindi pagkakaunawaan, ang dami-daming hindi nagkikibuan. Pero sa araw po ng Kapaskuhan, ano ang sinasabi sa atin ng anghel? Mabuting balita para sa lahat. Pero yung mabuting balitang yun, ano ang hatid sa atin? Kapayapaan. Kasi kapag tayo ay walang kapayapaan, hindi tayo tumatanggap ng mabuting balita. Hindi rin tayo nagiging mabuting balita para sa ating kapwa. Alam po nyo, mayroong magandang sinabi si Venerable Fulton Sheen. Siya po ay dating arsobispo ng New York. Ang sabi niya, si Jesus ay isinilang una sa Belen, pero pangalawa sa ating puso. Ang sabi niya, madalas ang ating inaalaala ay yung pagsilang ni Jesus sa Belen, sa Bethlehem. Pero ang sabi niya, huwag nating kalilimutan, si Jesus mismo sinilang sa ating mga puso. At yan ay ating makikita sa pamamagitan mismo ng ating pananampalataya, upang sa bawat araw ng ating buhay, tayo ay makapamuhay ng may pagmamahal. Magandang paalaala yun sa atin. Kapag walang pagmamahal yung ating buhay, hindi sinisilang si Jesus sa ating mga puso, sa ating kalooban. Pero kung araw-araw sa buong taon, tayo ay namumuhay ng may pagmamahal, nasa atin mismo si Jesus. Sa araw na ito, mga kapatid, binabati natin ang bawat isa ng Merry Christmas. Pero magandang ibalik natin ang ating pansin kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Sa isang sabsaban. Sa isang sabsaban na pinapaalaala sa atin, sino ba talaga ang isinilang? Hindi simpleng sanggol. Kung hindi itong sanggol na ito ay anak ng Diyos. Ang sanggol na ito, manunubos ang sanlibutan. Ang sanggol na ito ay prinsipe ng kapayapaan. 3 kay po ang ating hilingin sa Panginoon araw-araw. Para sa ating buhay ay isilang si Jesus palagian. Yung unang A, kapayakan. Si Jesus dumarating sa kapayakan ng ating buhay, sa kasimplihan ng ating karanasan. Pangalawang K, kaliwanagan. Si Jesus ay dumating para kanyang magapi anumang kadiliman sa ating buhay. Kaya tayo ay hindi maaaring manatili na namumuhay sa dilim. Kung hindi dahil kay Jesus, ang lahat ng ating ginagawa ay dapat maging tanda ng kanyang kaliwanagan. Pero pangatlo po at panghuling kay kapayapaan. Ang hatid ni Jesus ay hindi kaguluhan, kapayapaan. Kasi habang merong pag-ibig sa ating mga puso, tayo ay mamumuhay ng may kapayapaan. Mga kapatid, sana hindi lamang tuwing Pasko, kung hindi araw-araw ating makita kung paano dumarating ang Panginoon sa ating buhay. Kapayakan, kapayapaan, kaliwanagan. Amen.